Mahal naming Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aming buhay. Aking nararamdaman, pag-ibig mo't katapatan, kahit na minsan sa'yo'y nagkulang, patuloy ko pa rin minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailanpaman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Ako sa'yo'y lumalapit, sa'yo, mahal naming Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aming buhay. Aking nararamdaman, pag-ibig mo't katapatan, kahit na kung minsan sa'yo'y nagkukulang, patuloy mo pa ring minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailanpaman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailanpaman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailanpaman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Magandang gabi po sa lahat at tayo po muna ay dumako sa Panginoon sa panalangin. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, muli kami ay dumudulog sa trono ng biyaya upang muli ay humingi ng kaunawaan sa amin pong mapag-aaralan sa gabing ito at maging sa pagbasa na yung salita ay tunay nga na makita po namin ang amin pong pangangailangang espiritual at ito ay maging tugon sa lahat po ng aming mga desisyon, Panginoon. Dalangin din po, Panginoon, ang bawat isa na gaganap
ng gawain sa gabing ito. Ikaw ang manguna, pumatnubay, at maging biyaya at pagpapala sa bawat isa. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, tayo po ay dadako sa ating pag-awit. Inanyayahan ko po ang lahat magsitayo para po sa ating pag-awit sa Panginoon. Ating pong awitin at the cross. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred end for such a worm as I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I have done? He groaned upon the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Well might the sun in darkness hide, and shut his glories in, when Christ the mighty Maker died for man the creature's sin. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But drops of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Here, Lord, I give myself away, 'tis all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey,
to trust and obey. Amen. Tayo po ngayon magkamustahan sa bawat isa habang inaawit, dapat na makilala. Dapat na makilala ng bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Dapat na makilala ng bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Siyang liryo sa parang kanyang higit ang kinang may higit na kagandahan ang Panginoong Jesus. Dapat na makilala ng bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Amen. Maraming salamat po. Maaari na po tayo magsipong lahat. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating mga announcement and reminders. Ayan, paalala lang po ulit sa ating daily Bible blessings. Every morning po yan. From Monday to Saturday sa atin pong Bethany Cubao Members Group Chat, Facebook page at YouTube channel. At ang ating midweek service po, ayan, every Wednesday. Ito po. And prayer meeting, 7 p.m. po yan. At sa ating Sunday worship service naman po, every Sunday, 9 a.m. At ang ating tema sa darating na linggo, September 1, pananampalataya sa gitna ng paghihirap, sa Habakkuk 3:16-19. At sa Goye Cubao po, ito po ang kanilang mga activities. Meron po silang Bible study every Wednesday and Saturday, tract distribution every Saturday, at PKBC every Saturday. Home Bible studies naman po para po sa ating 5 families sa San Mateo Rizal, every Thursday po yan. At every Friday naman ang ating home Bible study, prayer and fellowship, and monthly worship service sa Camarin, Caloocan. At sa ating Taytay Rizal naman po, every Saturday naman ang kanilang worship service. Ayan. At Lord's Supper po, tulad po ng ating naganap nung last Sunday, every last Sunday of the month po yan. At special mission gift giving, ganun rin po, every last Sunday of the month. Ayan. At muling paalala po sa ating nalalapit na 35th Missions Conference and 59th Church Anniversary. Ayan po, palala po yung ating pong mga pledges. Ayan, tulad ko. Ayan, pledges. December 18 to 22 po. Ayan, 2024. Ayan, tinahanya ko po muli ang lahat. Magsitayo para po sa ating awitin, Our Best. Hear ye the Master's call, give me thy best. Forbid great or small, that is his test. Do then the best you can, not for reward, not for the praise of man, but for the Lord. Every work for Jesus will be blessed, but he asks from everyone his best. Our talents may be few, these may be small, but unto him is due our best, our all. Wait not for men to laud, heed not their slight. Winning the smile of God brings its delight. Aiding the good and true, near goes unblessed. All that we think or to be the best. Every work for Jesus will be blessed. But he
everyone His best. Our talents may be few, this may be small, but unto Him is due our best, our all. Night soon comes on apace, day hastens by. Workman and work must face, testing on high. Oh, may we in that day find rest with rest, which God has promised those who do their best. Every work for Jesus will be blessed. What He asks from everyone His best. Our talents may be few, this may be small, but unto Him is due our best, our all. Amen. Maraming po tayong magsipong lahat. Tayo po ngayon na ay dadako sa pakinig ng salita ng Diyos. Atin pong tawagin ng ating isa sa ating mga deacon, Deacon Conrad Castillo. Amen. Muli po, magandang gabi sa bawat sa atin, hindi lamang dito sa loob ng ating iglesia, kundi maging nasa kanila pong mga tahanan, nanonood at nakikinig sa ating pong gawain sa gabing ito. At muli po, tayo ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang ating pong paksa sa gabing ito ay may pamagat, maging makabuluhang alipin, ano? Maging makabuluhang alipin. Ayan po ay makita natin ang ating teksto sa Pilemon o Philemon, chapter 1, verse 10, 11, and 16. At sa ating pong pagbasa, inanayahan ko po kayo na magsitayong lahat at atin po itong babasahin. Philemon, chapter 1, verse 10, 11 at 16. Okay, sabay-sabay po nating basahin ito, no? Tatlong talata, no? Sa verse 10 tayo magsisimula. Philemon, chapter 1, verse 10. Handa? Basa. Namamanihik ako sa iyo, ang aking Titimus, na isinilang ko sa mga 11, na siya na panahong lumipas, hindi naging kapakipakinabang sa iyo. Ngunit ngayon ay kapakipakinabang sa iyo at sa akin. Verse 16, hindi na ngayon gaya ng isang lingkod, kundi higit pa sa isang lingkod, isang kapatid na minamahal, lalo na sa akin. Ngunit gaano pa kaya mas higit sa iyo, kapwa sa laman at sa Panginoon. Okay, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay dumako muli sa Panginoon. Aming amang banal, hinihingi po namin ang iyong pangunguna sa aming kalagitnaan. Higit sa lahat sa akin, Panginoon, sa aking pagbuka ng aking mga labi, ito ay maging daluyan ng biyaya at pagpapala sa bawat isa. At aming pong masumpungan sa gabing ito ang aming pangailangang espiritual. At kung ano man po ang aming mga pagkukulang, kasalanan na nagawa sa lumipas na mga oras, araw man, ikaw po bibigay sa amin ng kapatawaran upang maging sa aming pag-aaral na ito ay maging kalugod-lugod, una sa iyo at maging sa bawat isa sa amin. Muli, dalangin namin ang pagkilos ng iyong malalang Espiritu. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Okay, magsipuna po tayong lahat. Maging makabuluhang alipin. Ayan, ano po? Ito po yung si Onesimus, yung alipin po ni Philemon, ano? Na isang takas, ano, sa kanyang amo, marahil ay gusto niya makalaya, gusto niya na ika nga mapalayo bilang isang alipin, ano? At titingnan po natin yung mga mahalagang bagay sa ating pong pag-aaral, ano? Sino ba itong si Onesimus? Si Onesimus po, sabi nga ay unang-una ay bilang alipin ng tao. Ano? Alipin po siya ni Philemon.
kung tawagin ay domestic bondman, or slave. Siya po ay pag-aari ni Pilemon. Kita nyo, nung araw, yung mga may kaya, mayayaman, ay may kanya-kanya po silang mga alipin. Simula po yan, kung ating pag-aaralan sa Old Testament, New Testament, nandiyan na po yan, At pagdating po dito kay Pablo, ay hindi naman niya ito ika nga ay isinara, yung pagiging alipin. Bagkos yung pagsunod. Yung pagsunod bilang alipin. At makita rin natin ngayon, tayo po ay alipin din, sa anong pagkakaalipin, gayon din katulad ni Onesimus, tayo po ay alipin ng kasalanan. At meron din tayong mga pinagsisilbihan ng mga amo. Pero hindi katulad noon, Kasi pag sinabing ikaw ay alipin, totally, wala kang karapatan sa iyong sarili. Kundi ikaw ay magiging sunod-sunuran lamang. At kung may nagawa kang bagay na kasalanan, maaring humantong to sa disiplina, o kamatayan. Ganyan po yung kanilang kalagayan ng mga alipin nun sa panahon ni Onesimus. Siya po ay pag-aari ni Pilemon. Walang kalayaan sa sarili na magdesisyon. Katulad po nung banggit dito sa sa Luke 17, kung babasahin natin, isang parable, talinghaga ng ating Panginoong Hesus, At kung babasahin natin diyan sa Luke 17, 7 to 9, sabi diyan, "Datapwat, sino sa inyo ang may isang alipin na nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa na pagbalik niyang galing sa bukid ay masasabi sa kanya, 'Parito ka agad at maupo ka sa dulang ng pagkain.' Verse 8, at hindi sasabihin sa kanya, 'Ipaghanda mo ako ng mahapunan at magbigkis ka at paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom. At saka ka kumain at uminom." Ganyan yung kalagayan po nila. Ay mabuti po yung sa atin ngayon kapag mga alila, di po ba, nagpipresenta sa isang tahanan, ano po yung kanyang mga requirements? Humihingi siya ng tatanong niya kung meron ba kayong washing machine, ayan Ganyan po sa kasalukuyan, meron ba kayong mga TV na bago, paaliser sa paglilinis. Yan po yung mga sa ngayon. Meron po wala. Tsaka ang oras po nila noon, masasabi nating 12 hours, umaga. Umaga hanggang, bali bali 12 hours yung kanilang trabaho, mula umaga hanggang hapon. Kaya napakabigat po yung isang alipin, ng panahon na yon. Mabuti nga ngayon, medyo nabawasan yung oras, pagtatrabaho. Naging 8 hours na lang. Di po ba? 8 hours na lang. At sabi nga dyan sa verse 9, nagpapasalamat baga siya sa alipin sapagkat ginawa ang inuutos sa kanya? Hindi po, di po ba? Kasi kung babasahin na natin ng verse din, wala dyan, Sabi doon, sa bandang uli, ginawa namin ang katungkulan naming gawin. Yun talaga ang yung kanilang papel. Wala nang iba. At kung ikukumpara natin to sa ating mga mananampalataya, kaya yung paghihirap natin, yung ating mga tungkulin, gawain na ibinigay ng Panginoon, yan ay dapat na gawin, isagawa ng bawat isa sa atin, nang walang alinlangan, unang walang dahilan. Kasi po yun yung talagang kung susukatin natin yung kaligtasan na ating tinanggap at yung mga
gawain na ibinigay sa atin ng Panginoon dito sa ibabaw ng lupa, wala sa kalahati, di po ba? Kasi, biro nyo, kung hindi tayo natubos, kung hindi tayo ika nga na patawad sa ating mga kasalanan, walang hanggan. Di po ba? Walang hanggang kaparusahan ang ating sasapitin doon sa hell. Eto, dito lang to di po ba? Dito lang tong paghihirap na ito. At kapag tayo ika nga ay nakatapos na dito sa ibabaw ng lupa, tiwasay na tayo. Sabi nga, di ba? Pagdating natin doon sa kabilang buhay, wala nang karamdaman, wala nang sakit-sakit ang mga tuhod, panlalabo ng mata, paghihina ng tenga. Wala na po lahat yan Hindi lang natin alam kung paano yung ating kalagayan pagdating doon sa kabilang buhay. Pero sabi nga ni Pablo, ay hindi natin pwedeng ikumpara yung bagay dito sa lupa na ating pinagdaanan kaysa dun sa taas. At yung sa kaisipan natin na mas maganda, mas higit pa pala dun yung ating makikita sa kabilang buhay. Kita nyo yun, Dito talagang maghihirap tayo dito Bakit? Ito ay bunga ng kasalanan. At yun lang ang kapalit niyan. Kaya tayo bilang tinubos, niligtas ng Panginoong Hesus, gawin naman natin yung ating mga tungkulin. Alam ko mahirap, di ba? Ay, mga kababaihan natin, pumupunta na sila Mars, sila Vilma, ito yung mga taga-Kamarin. Mabigat po, mahirap. At nasubukan ko yan nung bago mag-pandemya, sa Kamarin, 2 beses pumupunta ako doon, regular na araw, at saka Sabado. Yung biyahe mo pa lang, lalo na kapag mainit, masakit sa ulo ko. Pero merong ikang kapalit yan. Kasi pagsasabi ng Panginoon yung ginawa daw natin ay may katumbas. Sabi nga ay 100%. Yung ating ginawa, yun yung kapalit. Kaya hindi tayo dapat mapagod. Kailangan lang patuloy. Ako man, sarili ko tinitingnan ko yung mga gawain ko, parang ganun lang, dumaan lang dito sa kabila. Pero pag hinahatak mo na, nandiyan na, iba-iba na ang mga kadahilanan. Kaya kung minsan, parang nakakasawa, nakakapagod na walang bunga. Pero kailangan patuloy lang. At panalangin. At panalangin. Yan yung kailangan natin, Si Ma'am Joby talagang nandyan yan. Kasama natin yan. At maging ang bawat isa sa atin na narito. Yun yung kailangan natin. Panalangin, panalangin, panalangin. Yung ating mga namumuno sa iglesia, maging lahat ng kumikilos na naway patuloy na magkaroon ng kasiglahan. Kasi pag talagang pagtagal ang panahon, paulit-ulit yan, nakakasawa Nakakasawa rin pero merong kagalakan kung ito ay merong bunga. Kasi ang bunga niya sa bandang dulo pa bandang dulo. Kaya patuloy lang tayo. Sabi nga ay ng mga bata ay wait lang. Pero habang nagwe-wait tayo, gawin naman natin yung ating bahagi. At sabi sa Matthew 8:9, sa letter B, sabi diyan ay ito po yung kung babasahin natin to, yung isang centurion na lumapit sa Panginoon, yung alila niya merong karamdaman. Ang sabi ng Panginoon, sige, pupunta ako doon. Ngunit, sabi ng tao? Sabi diyan, sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawal at sinasabi ko rito, yumaon ka at siya ay yumayaon. At sa isa, halika at siya ay lumalapit at sa aking alipin, gawin mo ito
at kanyang ginagawa. Kasi sinabi ng nung centurion, Panginoon, hindi na kinakailangan na pumaroon ka sa aking tahanan. Sabihin mo lang, sabing ganun, ano? Kaya, namangha ang Panginoon dito, biro mo sa kanyang faith, pananampalataya, na alam niya kahit na bigkasin lang ng Panginoon yung kagalingan, gagaling. At totoo po yun. Nangyari po. Gumaling yung kanyang alila. Kaya nga nung papauwi na siya, nasa lubong niya yung yung galing doon sa bahay nila, ay tinanong niya, kamusta si ganyan? Magaling na po. At tinanong pa niya kung anong oras. Eksakto nung kausap niya ang Panginoon. Kaya, kita niyo, yung kapangyarihan. Kapangyarihan ng Panginoon. At gayon din tayo, dapat tayo ay magpasailalim sa ating Panginoon. Sabi nga diyan sa sa Ephesians chapter 6 verse 5 and 6, ito po yung tungkulin bilang alipin. Sabi sa mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. Kita niyo si Kristo, di po ba? Sa kabila nung haharapin niya na paghihirap sa kanyang pananalangin, ano po yung sinabi niya? Panginoon, kung maaari ay lumagpas sa akin ang saro na ito. Ngunit, hindi sa kalooban ko, kundi sa kalooban mo. Kita niyo, maging ang Panginoong Hesus, sa kanya pong buhay bilang nasa laman, naroon din yung kanyang takot Nandun po rin yung takot po niya. Dahil siya, nakikita po niya yung kasasapitan niya Yung hirap. Hanggang dun sa pagkapako sa krus. Kaya po tayo meron ngayon na kalayaan. Gawa po nung pagsunod ng ating Panginoon. At ito palang kalayaan sa mga alipin, ito sa panahon ng ni Abraham Lincoln siya po ang nangunguna dito na mahala upang mabigyan ng kalayaan ang mga alipin. Siya ay nagtagumpay. Tagumpay nga siya pero pinatay naman siya. Kita nyo? Meron talagang sakripisyo yung gagawin mo na maganda at apektado ang maraming tao hanggang sa kapanahon na natin ito. Pangalawa po, Onesimus bilang alipin ng kasalanan. Ito na ngayon, sa verse 18, slave of sin, sabi diyan. Doon sa binasa po natin sa verse 18, sabi diyan, ngunit kung siya ay nagkasala sa iyo ng anuman o may utang sa iyong anuman, ay ibilang mo sa akin. Yung bandang unahan, kung siya ay magkasala sa iyo ng anuman. Totoo naman yun, nagkasala siya. Kaya nga siya tumakas Baka meron siyang kinuha, hindi naman maliwanag kung ano yung bagay na kaya siya ay tumakas. Ano man ang ating tungkulin, sa sekular man o ministeryo, sa simbahan, tayo ay maging matapat at manindigan sa katotohanan. Ayan, Kasi nandiyan na tayo at alam naman natin, yung gawain na ito ay para sa Panginoon, hindi para kanino lamang. Naalala ko nung time na nasa company ako, talagang yung mga tao, kapag walang mga supervisor, talagang nandyan sila kung ano-ano mga pinagagawa. Sa umaga, bago magsimula, makikita mo yun, kain muna, punta ng kantin, pagkakain, kung may dyaryo, babasa mo. Sisimula yun, medyo isang oras na. May maghahanda pa ng mga preparasyon ng mga materyales na ikakabit doon sa rep. Kaya maaabot ng isang oras kalahati bago makapagsimula.
Kaya tayo po ay binigyan ng time ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya mapag-adjust po natin yan sa ating sarili. Kung ano dapat na una, priority sa atin, hanggang sa matapos natin yung ating gawain. Pangalawa po, sabi nga, Onesimus bilang alipin ng kasalanan, At sabi nga dyan sa John 8:34, ano po sabi dyan sa John 8:34? Sinagot sila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ganyan po tayo, di po ba? Alipin ng kasalanan. Kaya hindi natin mapahindian kapag ang isang bagay na tayo ay natutukso. Wala nang ikangang isip-isip, sabi nga gawa na kaagad. Kaya sa buhay po natin, kaya kailangan natin ang gabay, gabay ng banal na espiritu at salita ng Diyos sa ating buhay. Kapag wala ito, talagang maliligaw tayo. Ibang direksyon ang ating patutunguhan. At sa Philemon, chapter 1, verse 15, yung bandang unahan, sabi diyan, sapagkat marahil sa ganito, siya'y nahiwalay sa iyo sa sandaling panahon. Tutunay nga po, tumakas siya hindi na nagpakita. Ngunit, siya po ay nasave, naligtas. Naligtas po siya nung siya ay pumaroon sa Roma. Samantalang naroon si Pablo. Nandun si Pablo. At maging ang mga kung pag-aaralan po natin, ang mga Israelita, di ba napakaraming mga propeta ang ginamit ng Diyos sa kanila para sila ay paalalahanan, hamunin, at bigyan ng babala. Ngunit sa kanila, pumasok dito sa kabilang tenga, lumabas sa kabila. At sabi nga sa Hosea chapter 8, verse 12. Ito po yung paalala, Ano yung sabi ni Hosea? Sabi niya sa Hosea 8:12, sinulat ko para sa kanya ang 10,000 bagay ng aking kautusan. Kanilang inaring parang katuwang bagay. Parang pangkaraniwan lang yung napapakinggan nila na mga paalala, babala. Kaya sa katigasan po ng ulo ng mga Israelita, patuloy po sila na nagkakasala. Paikot-ikot, pabalik-balik. Kapag sila ay napipigati, sinakop ng ibang bansa, lalapit sa Panginoon, ang Panginoon gagawa ng paraan at magbibigay siya ng leader. Pero pagkatapos, lalo na sa panahon ng Judges, pero pagkatapos noon na medyo makalaya na sila, babalik uli sila sa dating kalagayan. Napakabigat po ng kanilang kalagayan. Kaya napakahalaga sa atin, yung banal na espiritu na nagpapaalala sa atin, nagagabay, at magitan ng salita ng Panginoon. At sa Matthew chapter 9, verse 36, sabi po diyan, ito po yung nakita ni Jesus, ang kanyang kababayan, Sabi niya rito sa 36, dadapwat nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nangahapis at nangangalat, na gaya ng mga tupa na walang pastor. Katulad po nung parati kong banggit, ang tupa po ay by flock yan ibig sabihin, maramihan sila. At kapag nahiwalay, ang isa, siya po ay walang direksyon na tama. Kung saan siya mapaharap, takbo, kahit nabangin, yung kanyang haharapin. O mga mababangis na hayop
na nariyan sa kanyang kapaligiran. Ganyan po ang mga Israelita. At gayon din tayo, no, na alipin ng kasalanan. Parati tayong ikangang nariyan, pumapasok sa bitag ng kaaway ng dyablo. Kaya hirap na hirap po tayo na makaangat, makalayo nung tayo ay naroon pa sa kadiliman ng kasalanan. At gayon din, sa Isaiah chapter 48, verse 22, sabi diyan ni Isaiah, sa mga tao daw na naroon sa kasalanan, ay walang kapayapaan. Sabing ganun, no? Walang kapayapaan sa masama. Sabi ng Panginoon. Kasi parati nandun yung takot. Lalo na kung hindi mo alam kung bawian ka ng buhay, saan pupunta ang iyong kaluluwa. Kaya yan yung ating pong dinadala sa mga tao na mabigyan sila ng babala. Kasi nga, ang pananaw nila doon lang sa harapan, sa nakikita, at doon sa naririnig. Ngunit, maling direksyon ang kanilang patutunguhan. Kaya tayo yung magtatama. Sa kanila pong buhay. Tayo yung magpapaalala. Kaya habang may lakas tayo, may buhay, bigyan natin ng pag-asa ang mga tao na yan na naroon sa kadiliman ng kasalanan. At sa pangatlong bahagi po, unang-una, Onesimus bilang alipin ng tao, Pangalawa, Onesimus bilang alipin ng kasalanan. At pangatlo, ito yung maganda, yung pangatlong bahagi, Onesimus bilang alipin ni Jesus. Ayan po, Kasi naroon yung pagbabago sa kanyang buhay. Sabi diyan sa verse 9 ng Philemon, sabi diyan, gayon may alang-alang sa pag-ibig ay bagkus akong namamanhik kung sa bagay akong si Pablo ay matanda na at ngayon na may bilanggo ni Kristo. Sabi rito? Ni Kristo Jesus. At verse 10, ipinamamani ko sa iyo ang aking anak na aking ipinanganak sa aking mga tanikala, si Onesimo. Kasi nangyari po sa buhay ni Pablo, di po ba? Kung pag-aaralan natin, siya po ay isang masigasig sa kanyang pong relihiyon na Judaism. At hinahabol niya ang mga mananampalataya na inaakala niya ito ay mga maling katuruan. Ngunit, bandang uli, ang Panginoon ang gumawa ng kaparanan. Kasi alam ng Panginoon yung puso ni Pablo. Alam niya. Tsaka marami siyang kaalaman tungkol sa kautusan. Kaya siya po yung ginamit bilang misyonaryo sa iba-ibang mga lugar. Kaya tayo narating ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Siya po, dito makita po natin na ipinamamanhik, sabi nito, ipinamamanhik ko sa iyo ang aking anak na aking ipinanganak sa aking mga tanikala. Kita nyo, Siya ang ginamit kay Onesimo para makakilala sa Panginoon. Kaya walang imposible po, Kaya sa atin na lang pong lipunan na makita natin talaga na maraming tao ang tinatanggihan salita ng Panginoon. Meron pang sinasabi nila na sila ay mga atheist, walang paniniwala sa Diyos. Ngunit kapag nakapakinig salita ng Diyos at kumilos ang Holy Spirit, nababago kanilang buhay. Doon nga sa natin ng panahon doon sa may Gospel Light, Baptist, merong doon yung hindi pa miyembro pumarada lang daw sila doon sa doon sa tabi nung kasi sila dati sa may City Hall sila, umuupa lang sila doon ng mga silid. Hiwa-hiwalay nga mga Sunday school Napakinggan lang daw yung yung kanta noong gospel song. Pagpasok nila,
yun yung time pala na makakilala sila sa Panginoon. Kaya yung ginagawa natin, yung pag-distribute, pagbibigay ng Bible tracts, mahalaga din po yan. At may mga nalilikita dyan. Kaya patuloy lang tayo, yung mga nangunguna dyan. Patuloy lang tayo. At maging sa ating pong mga gawain na Bible study. Patuloy lang tayo. At alam ko na ang pagkilos ng Diyos ay merong tamang panahon. Patuloy lang tayo. Sa John 8:36, sabi diyan, kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Ayan po. At marami na mga tao na babahagi na mo salita ng Diyos, lalo na yung may mga bisyo, unang naiisip nila, ay di magiging matapat na ako, iiwanan ko na itong aking bisyo na ito. Hindi na ako gagawa ng mga maling mga bagay. Hindi nila alam na sila ay alipin pa ng kasalanan. Para mga Israelita, kung babalikan natin ng mga Israelita, nung sila ay pinalaya ng Panginoon sa pagkakaalipin doon sa Ehipto, di po ba? Napakaraming mga tanda, kababalaghan ang ginawa ng Diyos para lang sila makalaya. At nakita nila mismo yung mga kamangahamanghang ginawa ng Panginoon doon lang sa pagtawid sa Red Sea, Jordan River. Ay sapat na yun Pero ano nangyari? Doon pa lang sa paglalakbay nila, ang dami na nilang mga angal. Sana doon na lang. Hindi mo na kami dinala dito. Dinala mo lang kami dito siguro para dito kami mamatay lahat Tsaka yung mga gusto namin wala dito. Yung pagkain, Hindi nila alam na sila ay laya na. Ang kailangan lang yung pagsunod. Ganyan din tayo. Laya na po tayo At may katiyakan na tayo, lalo na tayo. Ng langit, may katiyakan na tayo, anumang oras tayo ay bawian. Kaya yung paghihirap natin dito, ayan, nakita nyo, yung mga ating mga senior, hirap na hirap din po sa paglalakad lang, pero nagagamit. Nagagamit. Kahit sa maliit na bagay po. At isang hamon po yan para sa inyo, para sa iba na nakakita sa inyo. Hamon yan. Kaya patuloy lang natin na isagawa yan. At siya po yung nagdala sa sa verse 10, siya po ang nagdala kay Onesimo sa Panginoon. Si Pablo po, ginamit siya. Kaya tayo, alam ko nagagamitin tayo, maaari, una sa ating mga mahal sa buhay, ating pamilya, ating mga kapatid, at iba pang mga miyembro ng ating pamilya. At siya po ay naging, kasi ang ganda ng pangalan pala ni Alam mo yung meaning ng Onesimo? Sa English ay profitable. Kagamit-gamit. Hindi lang na gamit nung una, siya ay nasa kasalanan pa. Profitable. Sabi nga dyan sa Colossians 4:9. Ito po yung parang komendasyon ni Pablo. Kaya Onesimus patungo kay Pilemon. Sabi diyan sa Colossians 4:9, nakasama ni Onesimo tapat at minamahal na kapatid na siya'y isa sa inyo. Sila ang magpapatalasta sa inyo ng lahat ng mga bagay na nangyayari din. Siya po yung nakiusap Siya po yung naging tagapamagitan sa verse 10, verse 9, sabi gayon may alang-alang sa pag-ibig. Sa verse 9 ng Philemon, ay bagkus akong nagmamanik kung sa bagay, akong si Pablo ay matanda na at ngayon na may bilanggo ni Kristo Jesus. Siya po yung namagitan at parang kanya pong dinadala yung kanyang mga kwalifikasyon, yung kanyang sarili para maniwala itong si Philemon.
Kaya nga sa verse 10 sabi, pinamamahid ko sa iyo ang aking anak na aking ipinanganak sa aking mga tanikala, si Onesimo. Napakaganda po na meron tayong madala, no, na mga kaluluwa para sa Panginoon. Napakaganda po. At hindi lamang yun eh. At sa pamamagitan niya, merong mga bunga. Ano? Merong pong bunga. Kaya hindi po tayo ika nga talo eh. Kung dumaan man tayo sa mga pagsubok sa buhay, sakripisyo, paghihirap sa ating paglilingkod. Isang araw, sabi ko nga, sa ating pagtungo sa kabilang buhay, maring hindi kagad makita natin dito yung mga bagay na hinahangad natin eh. Kasi likas sa atin, di ba, na pag ginawa natin isang bagay, gusto natin meron kaagad resulta eh. Pero hindi kaagad ganun eh, kuminsan eh. Kailangan na maghintay tayo. At kung hindi man, sa kabilang buhay, sigurado yan. Sa ating pagsisikap na magawa at magampanan ang kalooban ng Diyos. Sa Colossians 3:11 po, sabi diyan, dooy hindi maaaring magkaroon ng Grego at ng Hudyo ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng sita, ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat-lahat at sa lahat. Kita nyo, no? Kasi yung alipin sa Panginoon, alipin tsaka yung Panginoon. Nung sila ay nakakilala, kapwa sa Panginoon, hindi lang sila ikang amo dun sa alipin, ano? Kundi sila ay, sabi ay, magkapatid sa Panginoon. Kaya naging maganda yung relasyon nila ni Onesimo at ni Philemon. At sa Colossians 3:22, sabi diyan, mga alipin, magsitalima kayo, sabi dito, no? Sa lahat ng mga bagay, sa mga yaong ayon sa laman ng ay inyong mga Panginoon. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na mga takot sa Panginoon. Kita po nyo yung isang bagay na dapat nating maunawaan at kung tayo man ay merong amo, ano lang po yung talagang pangkaraniwan na sa atin. Meron tayong mga pinaglilingkuran. Sa ating pong paglilingkod ay gawin natin ang lubos. Sabi nga kung mayroong mga nakakita o wala, gawin natin ng buong puso. Kaya nga po ang Panginoon ay pumarito upang sabi nga dyan ay to break the walls barrier between man and man and God. Ayan, ano? Doon sa binasa natin kanina sa Colossians 3:11. Kaya sa ating pong pagtatapos, tayo po, sabi nga ay minsan ay tayo naging alipin ng kasalanan at ni Satanas. Ngunit may kalayaan na ngayon. Kaya kaya na po nating umiwas, tumalikod sa kasalanan at gawin yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya tumakad tayo sa katotohanan na tanging kay Jesus lamang tumingin at sumunod. Kita niyo si Pedro, di po ba? Panginoon, lalakad ako sa tubig. Di po ba? Bumaba siya, nakalakad siya. Nakatingin siya sa Panginoon. Nung nakaroon ng malakas na hangin, alon, napatingin siya. Ano nangyari? Siya ay unti-unting lumubog. Kaya parati direksyon ng Panginoon ang ating mga puso, isipan sa paglilingkod sa Kanya. Alam ko na talagang hindi nga madali ang maglingkod sa Panginoon. Ngunit tutulungan tayo ng ating Panginoon sapagkat nariyan ang Kanyang banal na Espiritu, di po ba? Na ipinangako niya yan nung bago siya umakyat sa langit na hindi tayo iiwan na nag-iisa, kundi sa Kanyang pag-alis ay Kanyang ipadadala ang
banal na Espiritu na sa atin ay naroon kung atin siya nang tinanggap. Sa ating po pagtatapos, kailangan po ay siyasatin natin ang ating buhay matapos tayong maging alipin ni Jesus. Kung meron bang pagbabago sa ating buhay na mula sa di kagamit-gamit tungo sa pagiging kagamit-gamit o profitable na alipin. Nakita niyo yung binasa natin kanina, yung sa Luke chapter 17 verse 7-9. Talagang tungkulin natin yun. Yung sakripisyo, paghihirap. At ang sabi nga doon, napakaganda doon sa verse bandang uli sa verse 10. Ginawa namin ang katungkulan namin gawin. Yun lang pala talaga ang dapat nating sabihin, ano? Hindi tayo. Kasi kung babasahin natin ibang mga sa gospel, yung mga kasaysayan dyan, nila Pedro, bakit sila naglilingkod, bakit yung mga magkapatid ay nag-aagawan doon sa trono, sa kanan, kaliwa. Iba pala yung kanilang naging pananaw. Pero naunawaan nila yan nung ang Panginoon ay naroon na sa kabilang buhay. Sa itaas na, sa langit na. Sana dito pa lang sa lupa, maunawaan natin yung mga layunin ng Diyos. Tayo pa'y manalangin. Ama, muli salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Ikaw po nawa ang mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian. Tunay nga na wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, sapagkat nasa iyo lamang, Panginoon, ang tunay na direksyon na amin pong lalakaran kung kami po ay susunod. Ama, tulad po ni Onesimus, kami ay naging alipin ng tao at ngayon din alipin ng kasalanan. At ngayon kami nagpapasalamat, kami po ay napabilang bilang alipin ng aming Panginoong Hesus na handang sumunod sa mga tungkuling gawain na iyong pong iniatang sa aming balikat. Ama, tulungan mo kami. Alam po namin na kuminsan sa aming buhay, sa aming pagganap ng aming mga tungkulin, ay nagkakaroon po kami sa aming puso ng agam-agam, alinlangan. Bakit ganito? Bakit puro paghihirap? Walang magandang bunga. Ngunit alam po namin na ito ay ginagamit mo upang kami ay magpatuloy sapagkat merong mahalagang direksyon na nais ka sa aming buhay na magawa at maganap lamang namin ito mula sa unang baitang sapagkat sa mga susunod na mga baitang ay meron itong magandang kahihinatnan sa aming mga buhay. Ama, dalangin ko po, maging ang mga naroon sa kanilang mga tahanan dito sa aming bansa at sa ibang bansa na naway, kanila pong naunawaan na ang bawat tao ay alipin ng kasalanan at kailangan siyang lumaya sa pagkakilala sa Panginoong Hesus upang siya ay maging malaya sa kasalanan at patuloy na magawa at magampanan ang tungkulin na pinagkaloob sa amin ng aming Panginoon. Ama, salamat pong muli sa gabing ito at ang dalangin nga po namin, patuloy na bawat isa sa amin ay magkaroon ng kasiglahan sa kabila ng mga unos, bagyo sa aming buhay na dumarating, ay alam namin, yan ay pinararating mo upang lalo kaming lumakas, katulad po ni Pablo, na sa kabila anong kanyang tiniksalaman na kaya mong alisin, ngunit hindi mo ito inalis upang sa gayon hindi siya magmataas, magmalaki, bagkos siya ay magpasailalim sa iyong kapangyarihan. At gayon din naman kami, Panginoon, sa iyong harapan. Ama, salamat po at ang dalangin nga po namin, ikaw po ang maluwalhati sa aming kalagitnaan at patuloy na magawa ang iyong ninanais sa aming buhay. Lahat nito ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Dako po tayo sa ating pagbibigayan at basahin po natin ang Matthew chapter 6, 33 and 34 at ganito po sinasabi, dadapot hanapin muna ninyo ang kanyang
kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. At verse 34, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan Diyos, salamat po sa lahat ng biyaya na iyo pong ipinagkakalob sa amin sa araw-araw. Tunay nga na ang lahat ng ito ay ikaw ang may kaloob. At ang dalangin nga po namin na naway sa gabing ito, sa amin pong pagbibigayan, may pagkaloob po namin ang aming bahagi sa aming tinatangkilik, Panginoon, para sa iyong gawain. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy na kami po'y maging bahagi sa ganito pong ministeryo. Lahat po ito ay aming dalangin. Pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po magpasalamat. Ama, salamat po sa nalikom na salapi at ang dalangin nga po namin ay matugunan, matustusan pangailangan ng iglesia. Makatulong po para ang iyong salita ay lumago, maabot ang maraming kaluluwa sa mga kasuluk-sulukang lugar sa aming pong bansa at maging sa ibayong dagat. Pagpalayan po ang bawat isa at patuloy bigyan ng lakas sa pisikal na pangatawan at patuloy na magamit ang aming kinikita sa maayos na kaparaanan at maibigay po namin ang aming bahagi para sa iyo. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Inaanya ko po ang lahat magsitayo para po sa ating huling awitin. Itatawid sa landas. Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, bakas ang luha na tumatangay. Inaanod ang pag-asa, unting-unting nawawala. Haligi ng munting daigdig ko, minsa'y nanlalamig na rin ang araw. Ihip ng hangin may giniginaw. Naluluhod, nalulumbay, hanap ay isang gabay. Sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong nalalamig. Kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Kalingap mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, inituan ang iyong pagliligtas. Panatag at tiyak, iatawid mo sa landas. Kung sa tadhana'y dinays ang guhit, pawang sa gabalang sinasabi, ikaw ang siyang tatawagan.
pag-asang kailan may dulot mo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong nanlalamig. Kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Kalingam mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, inintuan ang iyong pagliligtas. Panatag nga tiyak, itatawid mo sa landas. Itatawid, ililigtas, ihahatid hanggang wakas, hanggang wakas. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong nanlalamig. Kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Kalingam mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginituan ang iyong pagliligtas. Panatag nga tiyak, itatawid mo sa landas. Itatawid mo sa landas. Tayo po'y muling magpasalamat. Aming Amang Banal, muli salamat po sa natapos po naming gawain sa gabing ito sa aming midweek service. At dalayan nga po namin na naway patuloy kami, Panginoon, ay lumakad sa katotohanan na kami ay nasa liwanag na at kami din ay magamit upang ang mga kaluluwa na naroon pa sa kadiliman ng kasalanan ay aming maakay, Panginoon, tungo sa kaliwanagan at sila rin ay maging laya, Panginoon, sa kasalanan at sa tukso ng kaaway na dyablo. Ama, muli, dalangin namin sa aming natirang oras, sa aming iglesia na naway patuloy kang manguna, maging sa amin pong pananalangin, ikaw po ang tumugon sa lahat po ng aming mga karaingan at panalangin. Salamat, Panginoon, at sa aming pag-iwalay, ikaw po ang manguna hanggang sa aming mga tahanan. Lahat po ito ay aming dalangin, sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen.